Sa gitna ng mga pagbaha, pinuna ng ilang senador ang ilang reclamation at flood control projects. Ang sagot ng DPWH sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Hindi na raw ang ilang senador sa hindi malutas-lutas na pagbaha, lalo kasunod ng mga bagyong Egay at Falcon na nagpalakas sa habagat. Tanong ng ilang senador, may kaugnayan ba sa mga baha ang mga reclamation projects sa Manila Bay? Parang candy na lang pinamimigay sa bata ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR at Notice to Proceed mula sa Philippine Reclamation Authority. Bakit naging ganito ang kalakaran sa mga ahensya na ito? Siguro dapat lang natin silang tanungin sa magkano ang halaga. Hindi naman daw tutol sa reclamation pero sabi ng isang senador na taga Bulacan sa DPWH, kung merong isa sa inyong magsasabi sa akin na hindi nakasama, na hindi tumaas ang baha dahil dun sa reclamation, magre-resign po ako. I am not against reclamation pag tama yung ginagawa. I cannot offer an answer, Your Honor. Matatandaang sinuspindi muna ng Pangulo ang reclamation project sa Manila Bay maliban sa isa. Pero sabi ng DPWH, hindi sila kasama sa proseso ng pagsala sa mga reclamation project. Technically, wala po kaming inputs po in the process. We put it into the hands of the Department of Environment and Natural Resources. Inungkat din ang mga flood control project ng gobyerno na ngayon taon ay pinondohan ng mahigit 280 billion pesos. At hiniling ding paglaanan ng mahigit 260 billion pesos sa susunod na taon. Git ng DPWH, nasa iba't ibang stages na ang mga proyekto. Kabilang ang Central Luzon Floodway Project na solusyon daw sa pagbaha sa Bulacan at Pampanga. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. Ito lang ang kauna-unahang pagkakataon na isang bagyo o dalawang bagyo, yung Egay back-to-back sa Falcon, talagang naapektuhan at nagkaroon ng baha mula sa Ilocos Norte, Cagayan at sa buong Norte. Umabot pa sa Central Luzon, umabot pa hanggang sa Cavite. Tinalakay din sa pagdinig kung epektibo pa talaga ang mga pumping station na ayon naman sa MMDA ay mahalaga dahil babahain ang Metro Manila kung walang ganito. Malaking hadlang lang daw talaga ang bulto-bultong basura na itinatapon ng mga tao sa ilog. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.